Hallelujah, 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 Hallelujah. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilihad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kaniyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat napapamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinasabi ng mga propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sinasaad sa ating ebanghelyo ngayon ang parabola tungkol sa paghahari ng Diyos. Una, tungkol sa butil ng mustasa at ang ikalawa ay ang lebadura. Sinasabi dito na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang butil na mustasa. Ang butil pong ito ay napakaliit, subalit kapag lumago, nagiging pinakamalaking puno. Ang kaharian ng Panginoon ay katulad din ng babaeng naghalo ng 3 takal ng harina upang gumawa ng lebadura. Ano po ang nangyari? Ito ay umalsa. Ano po ang ibig sabihin ng 2 talinhagang ito? Napakasimple lang po. Ipinapahiwatig ng 2 parabola ang tungkol sa paglago ng kaharian ng Diyos.
Ito ay nagsisimula sa maliliit na bagay hanggang ito ay lumaki at lumaganap. Kaya wag po nating mamaliitin ang mga maliliit. Uulitin ko po, wag nating mamaliitin ang maliliit. Wag ninyong mamaliitin ang simple ninyong kabutihan at pagkakawang gawa, ang simpleng pagtulong sa kapuspalad, ang simpleng pagngiti sa iyong kaibigang nahihirapan, ang simpleng pag-aabot ng kamay sa kapitbahay na nangangailangan, sa simpleng pagbibigay ninyo ng donasyon sa inyong komunidad at maging sa simbahan, ang simpleng pag-aalay ninyo ng buhay para sa inyong mga anak at mga mahal sa buhay. Anumang liit ng kabutihan na inyong gagawin, tatandaan po ninyo ang lahat ng iyan patungo sa langit. Uulitin ko po, anumang liit ng kabutihan ang ating gagawin, lahat yan patungo sa langit. Yung maliliit na kabutihan na ginagawa natin, lalago yan upang mamayagpag ang paghahari ng Diyos. Kaya naman, kung pag-uusapan po natin ang paghahari o kaharian ng Diyos, ito ay hindi isang lugar o isang espasyo. Ang paghahari ng Diyos ay hindi isang makamundong kaharian na binabalutan ng ginto at material na kaningmingan. Ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos ay ang aktibo at buhay na presensya ni Kristo sa ating mga puso, kung saan mayroong pagmamahalan, katarungan, kagalakan, at kapayapaan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa ating piling kung ang mga nabanggit na pagmamahal, kagalakan, katarungan, at kapayapaan ay isinasagawa natin. Ito po yung tinatawag natin dito sa lupa pa lamang, that the kingdom of God is here and not yet. Narito ang paghahari ng Diyos. Kung marunong tayong magmahal, gaya ng pagmamahal ng Diyos, kung nagagalak tayong gumagawa ng mabuti, kung payapa ang ating kalooban dahil punong-puno tayo ng kababaang loob at pagpapatawad. Subalit ang finale o ang kabuuan at kahustuhan ng kaharian ng Diyos ay ating mararanasan at mararamdaman sa katapusan ng mundo, sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan tayo sa Ebanghelyo na huwag tayong matakot magsimula. Huwag matakot gumawa ng maliliit na bagay na puno ng kabutihan at pagmamahal. Lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliliit. Ang simple at maliliit na kabutihan na inyong ginagawa sa araw-araw, kapag pinagsama-sama natin, malaki yan. At hayaan natin, gaya ng butil ng mustasa, na tayo ay mamunga sa diwa ng kabanalan at katotohanan. At kagaya ng libadura, naway umalsa tayo sa ating pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.